Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to is about to sa mating strategy na naman ng babae. Nakakasawa na siya actually, pero dun din talaga iikot to sa survival din talaga at procreation. So ideally talaga, ang pinipili ng babae for long-term relationship is beta box provider talaga. Pwede naman nila piliin yung mga pogi, kaso konting percentage lang nga sila dahil 10% lang. Kung titingnan nyo yung swiping statistics, yun talaga yung strategy ng babae. Yung mga dating applications, ginagamit lang nila yan for hookups. Kasi nga, merong side yung babae na tinatawag natin na alpha fox, which is short term. Although, yung babae nasa long-term relationship or may pamilya at anak is meron din siyang dating apps. Or tinatago niya sa partner niya. So, minsan nga gumagawa pa nga yung babae ng dummy account sa Facebook yung anonymous. Doon sa single groups, marami mga anonymous din doon lalaki at babae. Kasi yung mga lalaki rin doon, mga pamilyado at may anak din. So, yun yung sexual underworld. Usually, yung mga may pang long term is sumasideline pa. Either pagpopro yan or nakikipag one night stand sa mga pogi or yung may fuckable na katawan kahit average looking. Kasi nga, bihira lang din naman ng pogi. Pero, masasabi natin is accessible nga yung mga pogi dahil sa online. Kasi biruin mo naman sa swiping statistics ng Tinder, Bumble, lahat ng mga dating apps is 80% talaga ng mga lalaki is deemed undesirable or unattractive. So yung 20% dun sa online is ginagamit lang sila for short term. Kaya yung mga hinanaing ng babae, yung mga wall. Tingin ko attention seeking lang yun Kasi kahit naman 30 na sila na, nga, may wall nga sa fertility time period. Pero, nag-enjoy pa rin naman sila sa single life. Kasi nga, nagtatrabaho na sila. Ayaw nila dumipende or mag-commit. Mapilitan mag-settle down sa hindi naman talaga nila dinidesire attractive sa mga undesirable na lalaki. So, lalo na sa western countries, medyo nga Pilipinas kumakatch up na Kasi nga sa Pilipinas, di ba? Mga babae talaga upfront na talaga na nagpo-post na looking for ons, looking for FWB, looking for meet-up. Ibig sabihin ng meet-up yung mag-meet up tapos pagpo-pro yun suma-sideline. Suma-sideline sila. Kung may trabaho sila. Tapos sabay after ng trabaho, kukuha ng customer pandagdag sa pera. So, ganun talaga nangyayari. Usually talaga yung mga average looking tsaka yung mga pangit, yun talaga yung ginagawa nilang pang long term. Kaya pala nakikita ko yung mga pamilyado, mga average looking tsaka mga pangit. Actually, yung iba pa nga pangit pa Pangit talaga na makikita mo yung asawa nila tapos yung babae above ng 1 or kasi nga yun nga talaga yung strategy. Ganun din naman yung mga pogi. Kasi sino ba magiging cooperative or submissive? Malamang yung below lang sa looks. Kasi yun yung only option ganun din sa sa sub 5 na babae. Alanganin mo mag-commit sila sa average looking. Ganun din naman, titirahin lang din sila. Tapos sabay di doon na sila sa pogi. Tapos mas depende talaga bawat gender talaga gusto makalamang Syempre priority ng pangit na may tsura talaga dahil yun yung carnal based needs para ma-bump up yung genetic line niya tsaka may assurance na mapasa pa sa succeeding generation. Kung mamili siya ng pangit din, kapwa pangit or pansinin mo si Wamos, 'di ba? Pangit si Wamos. Sub 5 siya. Pero yung mga yung una niya na anakan, average looking. Tapos yung pangalawa si Gail, average looking din.
So, ganun talaga strategy. Tapos, sila nga yung nagre-reproduce talaga yung mga average looking tsaka pangit. Kasi sila yung pang long term talaga eh. Tsaka, unti lang din naman percentage talaga na may tsura or pogi. Yung mostly din naman ng mga pogi na nag-settle down is yung just be first. Ibig sabihin yung hindi pa nila alam yung sexual market value nila or natali na dahil nakabuntis. Eh ngayon kasi, alam na ng mga pogi yan, may minus pair na eh. Tapos syempre may online na rin, di ba? Posibleng hindi sila ma-blackpill dahil marami sila na ma-match sa online. Na ano. Actually, di ba nga yung mga na ano, or gumala sila, magbar sila. Tapos meron sila mauuwi sa bahay, makaka-ons nila. Eh, di ba babae na mimili ng player, eh talaga mabablockpill din talaga yung mga pogi kahit sa ayaw at gusto nila. Kasi babae na namimili eh. Kaya yung mga reklamo ng mga babae sa online, yung mga wala nang matino, tapos gusto seryoso, double meaning yun eh. Parang, pero pagka minessage sila ng pagkarami-rami ng mga lalaki, hindi naman nila pinapansin. Tapos, titingnan na lang nila yung ano, nung prospect na kahit average looking or pangit pa yan, basta magagamit non-sexually. Pag sinabi nating magamit non-sexually is yun yung lalabas-labas sila, igagala, ide-date-date, walang kapalit na sex. So yun yung ibig sabihin nun na ano, non-sexually na ano, ginagamit ni lalaki. Actually, nagsisettle talaga na pang long term yung babae, yung mamamanipulate talaga nila. Kasi kung hindi nila ma-manipulate yung lalaki, eh, walang relasyon na mangyayari. Kailangan talaga beta box at beta box. Kaya hindi rin talaga ako, bibiruin mo, artista, di ba, mayayaman na. Sila Gerald Anderson, lahat ng artista. Sabihin mo, pogi na yun ah. Pero, nagsisim pa rin talaga sa mga karelasyon nila. Kasi nga, ang relasyon talaga, beta condition talaga yan. Hindi ka makaka-upperhand dyan pag long term yung usapan. Sure, meron naman magiging submissive na babae which is below sa looks, below pa sa socio-economic. Na-experience ko rin yung ganun ah. Below na sa looks, below pa sa socio-economic. O, di ba? Eh talagang yun na lang talagang ano niya. Para ma-bump up genetic line niya or may kasama siya, magiging submissive na lang talaga siya sa pogi. Na ano, yun lang din naman makikipag-on sa mga pogi, yung mga below eh. Or sabihin natin kahit below sa average ng 0.5, pero below pa rin talaga. Yung makikipag-on yung mga talagang may tsura eh. Siguro may possibility kung talagang horny lang talaga yung babae na yun. Tsaka minsan din, yung may mga itsura, nakikipag-ons din yan. Pero hindi sila makikipag long term sa pogi talaga. Kasi gusto nga ng babae pag long term. Siya talaga, terms and condition niya yung masusunod. Tsaka yung dependable, loyal. Parang kayo din, mga lalaki. Mga lalaki, di ba gusto niyo loyal, dependable, cooperative babae. Ganon din yung ano, kaya nga nagagalit yung mga babae pag nag-cheat yung asawa nila eh, or boyfriend nila eh, di ba? Kasi pinili nga nila yan, average looking. Tapos nag-cheat. Tapos, kung mapapansin mo yung cheating ng mga average looking is beta box pa rin. Bibigay ng pagkain, date sa labas. Yun yung cheating sa ano. Kasi nga, treatment sa base sa looks talaga eh. Nakikita ko rin yun eh, yung mga cheating na ganon, yung mga average looking din. Nakakapag-cheat din talaga sila. Kaso yun nga, dahil nga ganun yung sitwasyon nila, average looking, is talagang bibigay pa rin talaga sila yung mga libre-libre, labas-labas, ganyan. Kasi nga, di ba may imprinting na nga tayong tinatawag. Yung malamang sa pogi, imprinting yan, kung paano nila nakuha yung first sexual experience nila is malamang ons yan or 3 strikes rule. Which is mabablockpill sila. Eh, yung mga average looking, kailangan pa man libreng pagkain, date, labas-labas na ganyan. Yun yung ano kasi dun eh. So, kung titingnan mo talaga, ang long term talaga is yung mga kaya manipulatin ng babae. Hindi sila nagsisettle down sa ano, yung advantage yung lalaki.
Kaya nga yung mga pogi talaga, 'di ba? Iniiwan nila yung ano, or hindi na sila nagtatrabaho para talagang ano, iwanan sila. Talagang umaasa. Lalo na dito sa West, yung mga may itsura talaga, ganun na lang ginagawa eh. Hindi na lang nagtatrabaho, ginagawa na lang silang ano, for one night stand na lang talaga. Pero ganun din, limitado rin naman yung opportunity ng pogi, lalo na kung kahit bum ka, wala kang status na pogi. Makukuha mo talaga sub 5. Kasi yung ka-flat ko na 6'4 na matangkad, may tsura din siya, pero mas lamang pa rin talaga ako. Pero matangkad siya, tsaka ano, meron siyang girlfriend kasing height ko, mapayat, walang curve talaga katawan, na simpayat. Tapos biruin mo nagsisimp siya dun sa babae na yun. Kasi wala talaga siyang ganong option eh. Tapos wala pa siyang trabaho. Although, binibigyan-bigyan siya siguro ng mga ano, gamit ng babae. Kasi nga nurse yung babae. Eh siya walang trabaho, di ba? Eh bata pa yung babae. Yung babae kasi ano eh. Anong tawag dito? 23 pa lang yung babae. Eh pagka nag 25 na yun, iiwan niya rin talaga yung may tsura na yun na matangkad. Kasi walang trabaho, wala siyang mapapala dun eh. Pag long term tong inaano, syempre malamang ginagamit lang yung pogi na yun. Kahit na wala siyang trabaho, for ons lang talaga. Na ano. Pero pag long term, wala mapapala eh. Ano mapapala mo dyan sa ano, walang trabaho, di ba? Ganon din naman yung mga ano, di ba? Eh lalaki kasi talaga, nagko-compete talaga yan eh. Yun talaga yung nature, by nature talaga, magko-compete at magko-compete lalaki. Babae, walang ginagawa, nag-aantay lang yun. Sure, may magme-message na babae, te-testing niya lang kung kakagat ka, magpa-follow up ka. Kung hindi ka nag-follow up, mabilis makamove on talaga babae dahil sila marami option eh. Sa dami ba naman ng option nila eh. Yung, kuwari, message ka nila, hindi ka interested. Parang nung ano, yung kinuha yung number ko na cleaner. 'Di ba hindi ko na nga siya message. Tapos nilapitan na naman niya ako. Sabi niya, pag may bakante, message mo ako. Hindi ko pa rin talaga siya mini-message kasi nga gusto ko i-direct na ano. Pero hindi siya nagme-message talaga, patigasan. Kahit binigay niya yung number niya sa akin, patigasan talaga kasi babae yan. Yung babae kasi talaga kailangan ikaw talaga mag-move niyan eh. Hindi yung pwedeng ano, babato nila na ano. Marami kasi delusional na lalaki na sinasabi, pag pogi ka, easy. Easy lang pag pogi ka. Eh ako nga pogi na ako. Hindi naman ganun ka-easy rin eh. Oo nga, may magbibigay sa'yo ng number mo, pero ikaw pa rin talaga gagawa. Dami kasi delusional na lalaki eh. Isipin nila ganun. Marami option yan. Nag-i-spin ng plates, babae ah. Hindi lalaki. Mga nag-i-spin ng plates, babae kaya. 'Di ba nga may mga naka-FWB nga ako, 'di ba? Sila may entertain pa talaga sila iba. Tapos sila pa nagdidikta na kung kailan kayo magko-contact. Ganun sila ka ano. Eh yung magiging cooperative sa'yo, submissive, pwede mong galawin kahit everyday pa. Sub 5 naman, below sa'yo. Eh kung average yan, average looking o maganda, eh, may option yan. Hindi lang ikaw talaga. Eh, ano ba strategy ng mga may tsurang babae? Ganun din, lifestyle din. Long-term security pa rin. Ang target naman talaga nila, milyonaryo. Doon ka mamulat eh, doon sa Alabang Girl eh, doon sa ano ni Bugoy na Koy Koy eh. Yung babae, social climber. Tapos, target niya talaga yung Chinese na lalaki para sa lifestyle. Although, hiwalay na sila, pero nagamit niya, maraming binibigay-bigay sa kanila. Yun kasi strategy ng magagandang babae. Na ano, yung top G talaga na babae talaga na may tsura. Hunting talaga nila is talagang ano. Oo, makikipag-on sila sa pogi, or FWB, pero ang long term pa rin talaga, yung survival at lifestyle pa rin talaga. Kaya yung sinasabi, uh,
Kaya kahit pogi, kailangan overall ka pa rin. Siguro kung wala pa akong status, malamang walang magbibigay sa akin number. Tsaka tingnan mo yung trabaho nun, cleaner yun. 'Di ba? Oo nga, binigay niya sa akin. Oo nga, sa itsura ko. Pero syempre, may pang-backup din ako, yung profession ko. Hindi naman ako tanga kung bakit niya binigay number eh. Pero ganun pa rin, hindi ko pa rin siya minessage. Kasi nga, kasi yayayain mo eh. Oh ano, kailan ka free, hook up tayo. Hindi mo pwede gawin nyo, is ASS yan. Kaya gusto mo i-direct eh. Hindi ko na siya gano'n nakikita. Yung kasi pangit dun, yun yung maganda dun sa trabaho ko. Nagro-rotate kasi sila. Wari yung mga cleaner, siguro hanggang 3 buwan lang sila dun. Tapos magro-rotate na naman sa ibang floor. Yung mga physiotherapists, pharmacists, ganun din. So, yung mga ka-profession ko lang talaga nag-i-stay doon. Hanggang kailan sila gusto mag-stay or gusto nila mag-resign. So, kaya pa iba-iba rin. Kaya maganda rin mag-direct approach yun. Yun nga lang, medyo mahirap sila makausap kasi nga sa break nyo lang talaga isisiksik yung ganun eh. Kasi sobrang busy. Yun ang pangit pag may trabaho, ang hirap na talaga makadiskarte. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, pwede pa kasi mga petiks tao dyan eh. Sa totoo lang, minsan nga trabaho, nagtatawanan, kwentuhan, chismis. Eh dito kasi sa West, hindi ganun eh. Trabaho talaga dito. Talagang wala kang time isiksik yung pang-diskarte talaga eh. Sa Pilipinas, kumpara ko talaga, petiks talaga dyan, promise. Kasi may nagtatawanan pa dyan, chismis. Mga chichismis eh. Pero dito sa West, wala. Hindi. Trabaho talaga. So, yun nga. Yung mga delusional na lalaki, kahit pa pogi, nga, makakahit ka nga dyan. Tapos, magsasayang ka ng oras. Alangan na ma-focus mo yung yung buong oras mo sa ons mo. Eh, yung ons na yan, short term lang yan. Tapos, wala kang pera. Yun yung pangit na move eh. Kaya hindi ka talaga makakalamang dito eh. Kaya, maganda rin focus talaga yung pang survival mo talaga long term eh. Kasi at the end of the day, sarili mo lang talaga tutulong sa'yo, wala nang iba eh. Yun lang talaga marirealize mo eh. Oo nga, may nakaka-owns ka na babae, pero wala ka namang pera dahil inubos mo yung oras mo dyan. Siyempre, mag-hit ka pa rin, di ba? Mag-message ka pa rin. Ubusin mo pa rin oras mo dyan. Tapos, mag-arrange ka na meet up. Sasayang ng oras. Hindi mo alam, 1 year na, 2 years na, 3 years na. Nasayang oras mo. Which is ganun nangyayari sa mga babae. Yung mga babae na nakikipag-hook up. Dating up. Kasi, world is like an oyster sa kanila, di ba? 18 to 25. Tapos, hindi nila namamalayan, kada taon, tumatanda na sila. Tapos, by age 28, doon na magka-catch up, maghahanap-hanap ng mamadali na. Which is too late na kasi hindi naman ganun kabobo yung mga lalaki. Kailangan naman mag-commit ka kagad yan. Kakakilala mo pa lang, di ba? Siyempre, alamin mo na yung history, broken family ba yan, ano ugali niyan, dominante ba yung babae na yan. Pera na lang talaga kung napaka-simp mo talaga, tsaka napakawala mo talagang option. Talagang magiging desperado ka. Eh ako kasi may mga karanasan ako eh. Inaalam ko yung mga ganyan eh. Hindi yung pwedeng magkarelasyon ka. Uhaw na uhaw ka. Bigla ka na lang magkukumit, pakasal. Tsaka wala naman din akong balak magpakasal eh. Sinasabi ko rin yan talaga eh. Upfront eh, una pa lang. Para magkaalaman na, di ba? Kaya nga mas maganda wag ka magsinungaling eh. Direct na lang talaga eh. Pati yung mga ons na yan, yung mga ons, FWB, pag gumamit ka na indirect, di ba, tawag doon pagsisinungaling, binibigyan mo ng motibo na long term, pero sa totoo, hindi naman pala. Gusto mo lang talaga yung kepyas niya. Mangyayari kasi nun, maiinis yung babae. Baka mamaya, i-false allegation ka pa, or guluhin yung buhay mo. Kung may kotse ka, sirain yung kotse mo, basagin yung windshield, mga ganyan, blackmail ka. Yung kasi pangit doon sa indirect eh. Yung gagamit ka ng kasinungalingan eh. Which is maraming gumagawa nun. Uso yan sa Pilipinas eh. Kasi sa totoo lang,
sa lahat ng race talaga na ano na mami-meet mo sa ano, kung naka-travel ka overseas pinakamanloloko talaga Pilipino, promise. Yan, Pilipino talaga pinaka ano, magulang at manloloko. Kaya nga ayoko merong katrabaho na Pilipino kasi magugulang talaga eh. Tapos may superiority complex pa. Sasabihin nila puti, racist, mga ibang lahi. Hindi mas racist pa nga Pilipino eh. Eh, yun lang sa pagkukumpara ko kasi nandito ako sa West eh. Mas sila pa nga talaga yung mga ano eh, kapwa Pilipino mo pa yun talagang mas racist pa nga eh. Tsaka magugulang. Ano pa, mapagmataas, ganon. Kaya mapapansin mo, mga puti nga, hindi nga nagsusuot ng branded yan. Puro local nga lang sinusuot niyan. Minsan nga nakapaalang yan naglalakad sa kalsada eh, pag summer. Yung mga Pinoy, putya, puro branded eh. Branded sinusuot eh. Ngayon mo malalaman na ano. Tsaka yung mga Pilipino, pagka nakikipagrelasyon talaga yan, ang gusto talaga ng Pilipino, beta box provider talaga. Kahit saan pang lupalok yan, kahit sabi mong STEM Max yung babae, beta box provider talaga yung ano niyan. Oo nga, may pagrelasyon sila sa puti, beta box provider pa rin. Oo nga, makikipagrelasyon ng pogi, pero beta box provider pa rin yung pogi na yun. Hindi ka makakalamang, ganyan yung sa Pilipino eh, mapapansin mo yan eh. Putya, sa mga ibang lahi, bam sa bam eh, pwede. Makikita mo eh, merong nga nagrenta sa amin, walang trabaho eh. Babae pa nga nagpo-pro eh, para lang may makain sila eh. Pinapatulan nung, ano eh, yung puti niyang boyfriend eh. Biruin mo, pumapatol yung babae ng ganon. Eh sa Pinay, naku, no way. Gusto talaga ng Pinay, beta box provider talaga. Kaya mapapansin mo dyan na ano, oo nga, makikipag-ons nga sila. Pero kailangan top notch ka talaga. May tsura ka tsaka may fuckable na katawan. Which is yung katawan nga lang, promise, kung kung yun yung priority mo kung yun yung reason mo pagpapaganda ng katawan para makarami ng onsa or talagang makahit ng babae, is magastos din yun Oo nga, nakipag-ons ka. Pero kung yun yung reason mo magastos yun. Mag-whey protein ka, kakain ka ng kakain, bibili ka ng weights, or mag-gym membership ka. Di ba mahal yun para sa Pepe? Kung pang long term mo sarili mo, hindi mo iniisip yung ganun, is okay lang. Mostly kasi ng lalaki at the back of your mind, may ganun din naman, double purpose yun eh. Pero sinasabi ko sa inyo, yun nga, ipapaganda ng katawan is mahal din talaga yun. Mas mahal pa nga yun kaysa ilibre mo yung babae sa McDo eh. Hindi, promise, totoo. Mas mahal pa yun kaysa ilibre mo yung babae sa McDo. Bibili ka ng whey protein, gym membership, tapos biruin mo, mag-hit ka sa gym 45 minutes, workout ka, training, ganyan. Tapos sabay makaka-ons mo sub 5. O puta, di mag-beta box ka na lang talaga sa maganda. Or magbayad ka ng pro. Kaya nga proponent na ako ng pro kasi ang dami talaga magaganda sa pro. Yung inaasam-asam mo na na talagang nagagandahan ka nung high school, makakantot mo na ngayon dahil sa pro. Kaya pag meron na itong channel na nag-promote ng pro, malamang napanood yung channel ko. Kahit nga yung Red Pill, nagka-catch up na gusto na rin mag-pro eh. Naunahan ko na sila. 1 year ko na sinasabi yan eh. Kaya yung iba talaga, lalo na yung napansin mo nito, punta ka sa kay Locario, tapos dun sa Psych Hack. Di ba ako una naglabas? Parang ilang buwan ko na nilabas yan na mag-pro na lang kayo. Sinabihan ko na rin si Sabigay na mag-pro na lang din siya kasi kaysa yung ngawa siya ng ngawa dyan. Nagko-comment ako, ayaw pa rin makinig ni ni Igago, gusto kasi genuine desire. Yung kasi mahirap pag wala kang experience kasi pare-pareho lang talaga sila lahat. Promise, kepias lang din talaga mabibigay nila. Yung sinasabi mo nagiging submissive, cooperative, sub 5 yan, below yan sa looks mo. There's no way na average looking magiging submissive sa'yo.
Tapos sabayan. Ang dami kasing delusional na lalaki tsaka mga ibang red pillar eh. Na ganun daw na ano. Eh, tatay nga lang na, din natin eh. Kahit may tsura pa yung tatay natin, ganun din. Beta provider pa rin talaga eh. Kung long term ka, pero kung short term priority mo at ayaw mo mag-anak, pro ka na lang talaga. At least wala ka nang aalalahanin. Tingnan mo, promise. Pati yan si ano, Josh A. Wolf, pati yung isa pang Josh din, on point. Pucha, magpo-pro na rin yan. Pati si, ano, pangit. Sino to? Ato na pangit. Ipoproponent na rin nila pro. Kasi promise, mas maganda talaga mag-pro na lang. Kasi mas marami ka advantage dun eh. Biruin mo, yung mga babae dun, may tsura. Tapos abot kaya pa, 1K lang. Eh, kung mag-date ka, sine. Tangina, parang ganun din. Magkano ba sine ngayon? 500, kayong dalawa. Tapos, kain. So, 300. Jollibee kayo. 300 kayong dalawa, di ba? 150 na kasi yung meal ngayon. Baka nga 1 plus pa, 180 na eh. So, parang 1K din, di ba? Kung magde-date. Tapos, i-check-in mo pa yan. 3 hours or depende. Eh, pucha, kung ganun lang. Mag-pro ka na lang talaga. Kasi pro, 1.5 eh. Oh. Kuwari may 3K ka sa ano, makakana mo ng twice a week, di ba? 3K lang. Kasi hindi mo na may check-in yan ng 12 hours eh. 2 hours nga lang o 3 hours lang, pwede na eh. Minsan nga, pag nilabasan ka, wala ka ng gana eh. Gusto mo na ano eh. Umalis na lang eh. Kaya mas maganda talaga, mag-pro na lang talaga. Pag uwi ko, ganun eh. Sinabi ko na rin yan sa ka-LDR ko eh. Magpo-pro na lang din ako. Sabi ko ganun. Kahit na matitira ko yung ka-LDR ko nang walang condom. Pero magpo-pro pa rin talaga ako. Para lahat ng fetish ko talaga, 1K lang, di ba? Eh yun na yung ano ngayon, 1K. Siguro kung may mababarat ka na 700. Pero sa akin, kahit 700, kahit sabihin mo 30 pataas, okay lang. Kasi habol ko lang naman talaga dun. Magparaos lang naman talaga eh. Baliwala na nga sa akin itsura at talaga eh. Kasi nga, yun lang naman talaga mabibigay ng babae sa SEX lang talaga eh. Kepyas lang din talaga kasi. Biruin mo, kung ikaw lalaki, independent ka, nagagawa mo naman yung mga gusto mo, hobby. Actually, restrictions pa yan eh. Pagka may kasama ka sa bahay, hindi ka makakapagpatugtog, hindi mo magagawa yung hobby mo eh. Na ano, pwede sa sub 5, magiging cooperative. Eh paano kung, mostly ng babae ngayon, bossy na talaga, lalo na pag LTR. Di ba nga, kwento ko na sa inyo yan, yung mga katrabaho ko, sila nagluluto, ganyan, tapos naghatid sundo, nagda-drive, or kung hindi naman, ginagamit sila as companionship or magkaanak lang, ganun. Hindi ka talaga makakalamang pag LTR. Kaya nga kinategorize na ni ano yan eh. Ngalan Roger Curry na ano eh. Alpha with beta traits and tendencies eh. Kasi magpo-provide at kung hindi naman, silbidor ka. Kasi pinasok ko na nga rin sa Blackpill yan eh. Kasi nga sa Brayfolds lo eh. Terms and condition ng babae talaga masusunod dahil siya namimili. Kung tayo lang picker, bakit ba hindi, di ba? Ito rin pala napansin ko, meron akong katrabaho. Meron siyang boy best friend, tapos nag-propose, meron siyang sing-sing ganyan, pero best friend lang daw. Tong yun na engage ka na, tas best friend lang tawag mo. Tas nakita ko siya sa Bumble. Sabi ko, yan yung sinasabi ko sa inyo, promise. Kahit na nasa LTR yung babae, may dating app pa si Gaga, di ba? May Bumble pa. Nakita ko siya. Sabi ko, uy, si ano to ah. Nakita ko sa Bumble. Ginawa ko, uy, baka makita ako. Kasi kaedad ko rin yun eh. So, ginawa ko, binabaan ko na lang yung age bracket, 25. Para yung mga ka-age bracket ko, sala na, hindi ko na makikita. Kasi nakita ko siya eh. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Walang assurance talaga sa
Makakagawa lang na lalaki nun yung alpha na may beta traits and tendencies. Ibig sabihin yung pogi na nasa relasyon, yun lang naman makakagawa nun eh. O pwede rin yung average looking, basta beta provider. Kasi makakapag-cheat din talaga yun eh. Kasi gagamitin siya ng ibang babae as beta provider nga. Parang yung Boy Tapang, di ba? Yung kay Boy Tapang. Diba sa Boy Tapang, after niya na sa isang nag-beta back siya dun sa isa, gagamitin na naman siya ng iba. For content purposes lang. Pero hindi ko na alam kung binibigyan ba ng SEX yun. Siguro, baka pa isa-isa. Kasi nga, alangan naman tanga si Boy Tapang na hindi hihingi ng ganun. Syempre, lalaki't lalaki pa rin yun. Tsaka 24 pa lang ata yun eh. O 24 pa lang yun. Malamang mataas yung T-level nun dahil 20 pa lang. Malamang manghihingi yun. Tsaka may manosphere na mga ganyan. Pero yun nga, yung kunento ko sa inyo, di ba? Engaged na yung babae, may dating app pa. Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Tapos yung katrabaho ko, di ba? Yung pinaflirt ako. Na dinarek ko, di huminto na siya. Parang ngayon, hindi na ako inaano nun eh. Huminto na siya. Kasi iniisip niya siguro magsisimpa ako. Na iniisip niya na kasi ayoko kasi ng babae na gagawin akong ganun, emotional tampon, kakausap-kausapin, or gagawin niya lang ako, parang gagawing validation, ganun. Or pampakilig niya lang. Kahit sabihin mong usap lang, syempre siya pa rin nakikinabang doon, kikiligin siya, di ba? Siya pa rin talaga makikinabang, para mahinto, direct approach. So, lahat ng mga lalapit sa akin na i-direct approach ko para mahinto na yung mga kagaguhan nila. Kasi hindi ko naman talaga kailangan yan dahil ang habol mo lang talaga sa babae, SEX lang talaga, kahit anong balibaliktad mo eh. Meron ibang mga lalaki, sinasabi nila na usap lang daw, ulul, usap ang puta. Makikipag-usap ka, tas tinitigasan ka. Hindi ba kagaguhan yun? Huwag mo akong lokohin, lalaki rin ako, alam ko yan. Usap ang puta. Hindi mo kailangan ng usap, pinapahirapan mo lang sarili mo eh. Kaya ngayon yung perspective ko, kahit maganda ka pa, kung hindi mo naman talaga ako gusto, tsaka hindi kita makakantot, di wala rin talaga. Papahirapan mo lang sarili mo eh. Hindi mag-focus ka na lang sa survival mo, mag-pro ka na lang, direkta pa. At doon talaga may kasiguraduhan. Ikaw pa mamimili kung anong fetish mo, mataba, na maliit, chinita, pitit, kung ano pa man yan, o yung nag-gym pa. Kasi medyo may kamahalan yun pag nag-gym yung maganda yung katawan. Alam nila yan eh, kasi nag-i-invest sila ng game din yan sa babae. Kaya nga sila nagpapaganda eh. Yun yung game talaga ng babae, ng talaga. Pag nagpo-pro sila, minamahalan nila yon. Tapos pag alam nilang bata sila, tapos maganda katawan, minamahalan nila yan. 10k yan, mga ganun, 7k. Kaya nga may nagpo-post minsan dun sa webpage, makikita mo maganda katawan, tapos parang college student, sabi not budget meal. So isip-isip ko pa, puta, mga 7k to, mga ganyan, or 10k. Kasi maganda talaga katawan, tapos may height pa, 5'6", mga ganun. Alam nila yung game eh, alam talaga ng babae yung game eh, sila picker eh. Kahit naman yung pagpupro eh. Rate niya yung masusunod. Pero na lang, umabait yung babae, pumayag ng discount, di ba? Pero rate niya pa rin masusunod. Not budget meal nga eh. Pero kung mas maigi talaga, ganun na lang talaga na pumera ka na lang talaga, tsaka mag-pro ka na lang. Kahit sabihin mo yung mga 1k, or kahit pa yung bunga bandera, mag-condom ka na lang siguro, tsaka wag mo halikan. Actually, kahit nga sino pa dyan, pag magpo-pro ako, hindi ko talaga halikan. Bahala kayo dyan, magka-hepatitis C pa ako or hepatitis B. Magko-condom na lang ako, pero yung halikan, di na. Meron din palang ibang mga gano'n, nababasa ko. Yung babae gusto makatapos agad. Pagpasok pa lang talaga, hinubaran na yung lalaki, tapos sabay tumalon na agad, pinasok na agad yung yung kepyas niya dun sa sa titi ng lalaki, wala pang condom. Minsan may ganun, pag itulak niyo yung babae,
Hindi ko pa naranasan yun kasi hindi pa nga ako nagpo-pro. One time lang, 'di ba? Nilibre nga lang ako, 'di ba, nung kabataan ko. Pero ngayon, dahil magkakapera naman na ako, 'di ba? So, pagbalik ko sa Pilipinas, tatry ko talaga mag-pro pero magko-condom talaga ako. Kasi ganun din naman eh. Ganun din yung ons, magko-condom ka pa rin diyan eh. Malay mo kung sino-sino bang ka-ons niyan, 'di ba? Magkaroon ka pa ng STD. So paano, yun lang siguro. Another black pill dose of the day. Peace.